Ano po kinamatay ng dalawa? Kung okay lang po. May goiter nga siya. Saka yung isa is yung sa atay. Yun talagang napakabait kong anak. Dahil di ko pa nga rin tanggap na mamasa. Ayan eh. Ngayon, papunta naman kami sa bahay ni Nanay Lourdes para kamustahin ang kanyang lagay. Sa aming pagbisita, inabutan namin si Nanay Lourdes na nasa labas ng kanyang bahay na nagmumuni-muni at nag-iisip kung paano na naman sila makakaraos sa isang buong araw. Lourdes Borinaga Maranggis. Ano po, tag dito, ilan po yung anak nyo? Ilan po anak nyo? Ano kami, yung paring namatay ko, isa. 5 sila. Tapos namatay na yung dalawa. Dalawa ba ito? Dalawa. Ano po kinamatay ng dalawa? Kung okay lang po. May goiter nga siya. Saka yung isa is yung sa atay. Parang may bronco. Dalawang anak ko namatay. Bali, 6 na sila. Ilan na sila natin. Isa to, bunso yan eh. Bunso. Saka yung isa kong anak na babae na sa langit. Saka sino ko ba ito? Tumutang ko na si Eso nun sa taas. Saka isa kong anak na lalaki na si Baning nasa Nait. May asawa naman kasi bihira din masin pumunta yun. Gawa ng trabaho naman niya. Isang araw lang, 400 lang niya. So, humingi kami ng tulong doon. Sa pagsibol ng araw, sinisimula ni Nanay Lourdes ang kanyang umaga sa pag-iigib ng tubig sa kadahilan ng wala silang tubig. Paigib ng araw, Choy. Isang timba lang. Choy, paigib nga lang isang timba. Paigib ko dalawa. Baby! Paano ba? Kasi kada webis na binibigyan ako, pambigyan ako ng kama. Kahit na sa isa. Wala. Hindi wala yung bakla ko. Yung nagtrabaho yun, bunso ko. Kain. Nakano ko rin yung isa. Gano'n po. Lahat. Ano po yan? Tag dito, paano po bang naglalaba kayo? Dito. Tapos igib lang din po yung source ng tubig. Ano, 4 na timba. Paano ba? Ayun, yung labay, wala ito. Sabay, wala ito. Asan po yung mga mga lalaban nyo po? Saan po yung mga...
Sunod ay gumawa na si Nanay Lourdes ng gawaing bahay tulad ng paghuhugas ng plato at paglalaba. Ako na po. May pera ko naman po. Bareta lang po yung ano nyo. Wala ano yun. Walang joy. May pera, bibili ako ng joy na ano, maliit. Nabutan din namin na isinoli niya ang gamot ng kanyang hiniram sa kanilang kapitbahay. Ang gamot na ito ay para sa kanyang apo na may lagnat. Pwede po namin siya ma-interview mamaya. Andiyan siya, andiyan lang. Siguro mga balik tayo dito sa best mga hapon. Tas, Sa isang tahimik na tahanan sa Maliksi Uno, may isang babae na nangangalang Lourdes. Siya ay ina ng kanyang 5 anak, ngunit 2 sa mga anak niya ay pumanaw. Ang isa sa mga anak niya na nagbibigay liwanag at pag-asa sa kanya ay kamakailan lang ay pumanaw dahil sa sakit na goiter. Bilang isang ina, masarap sa pakiramdam ang alagaan ng kanyang anak. Tila ito ay sukli sa pagmamahal na ibinigay niya noong sila'y supling pa lamang. Ngunit tila pinagkaitan ng tadhana ang inang si Nanay Lourdes nang kuhain sa kanya ang kanyang anak dahil sa sakit na goiter. Tanging ang anak niyang si Edo ang sumusuporta at bumubuhay sa kanila. Sa kabila ng iniindang sakit, iniliham na lang ni Edo ang iniindang sakit para sa kapakanan ng kanyang mga magulang. Dahil sa kalungkutan ng matanda ay hindi niya na alam paano bubuhayin ang kanyang mga apo at natira pa niyang anak dahil ang kanyang asawa at si nanay ay madali nang mapagod at hingal. Ngayon po, ano po yung mga routine nyo ngayon nung nawala po siya? Paano po kayo nakaka-survive? Nangihingi nga ako dun sa mga anak ko na pero okay, bago umalis pinimahanan pa ako ng kuryente. Sa pang-araw-araw ay swertihan na lang na may alok ang kanyang kapitbahay para matulungan sila. Paminsan-minsan ay binibigyan siya ng isa sa kanyang mga anak na si Roque na panggasos kahit na may sariling pamilya na itong binubuhay. Tuwing araw, pinupuntahan ni Nanay Lourdes ang puntod ng kanyang namayapang anak upang kausapin patungkol sa nangyari sa kanilang buhay. Hindi mapigilan ng ina na hindi pumunta sa puntod ng kanyang minamahal na anak. Matinding pagluluksa ang nararamdaman ni Nanay Lourdes sapagkat lubos ang pangungulila niya sa kanyang anak. According to Outreach International Organization, ang Pilipinas at ang 117 million na mga mamayanan ay sadyang nahihirapan sa hindi sapat na pasweldo ayon din sa survey at halos 2 milyong pamilyang Pilipino ay tinuturing ang sarili nilang mahirap. Sa panahon ngayon, sadyang mahirap na ang mamuhay at maghanap ng pagkakabuhayan. Ngunit maraming tao ang nagsusumikap upang makamit ang inaasam na maginhawang buhay. Kaya huwag tayong panghihinaan ng loob dahil may dadating din sa ating bagong pag-asa na magbibigay liwanag sa ating buhay gaya na lamang ng isang lampara. Mamimiss ko nga kayo eh. Babay na lang. Thank you po. Salamat po, Nanay.
pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di magmaliw ang dating kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Salamat. Tulong nyo. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y sana'y di magmaliw ang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan.